Mayong adlaw sa tanan, ako si Claire Greber Elomer. Ako lagi na ilang gyud ko sa ngalan nga Kankan Elomer. Ako usa ka GM sa Kapatagan Water District since 2017. Pero prior na ako ang division manager diha gyapon sa Water District. Pag-retire sa ako ang former GM, ako na GM acting ba since 2017, nag full pledge ko na ato ng 2019. May full pledge ko as GM. Way back then, ang Kapatagan Water District started way back 1989 during the time of Mayor Go, who actually kay upon creation ni Kapatagan Water District, wala di magid ka finance ang LGU of Kapatagan sa panudlanan mo nang naay ang LOA manggod. Once under ka sa LOA, since wala pay budget intended for Kapatagan Water District during that time, kinahanglan kini mo apply sa LOA through loan. In order nga maka avail og budget, mupahulam ang LOA og kwarta sa Kapatagan. Muna siya history sa Kapatagan Water District. So bali mag-loan si Kapatagan dito sa LOA, then in ay 15 years to 25 years ang payment ana ang gigahin sa gobyerno para ma-create ang Kapatagan Water District. So since 1989 daghan ng GMs nga lang labay. Ang last nga GM nga ako nagian kay si former GM Ranises, since akong time na from 3,000 na times 2 nako times 2 kapin na 7,000 na kamon ang among positioner pero sa Kapatagan na serve na namo ang almost actually duha ka municipality ang among serve. Aside sa Kapatagan, ang Lala pod nag-serve pod mi diri sa Lala. Although dili siya annex namo, pero tungod kay mi request ang LGU during that time, so naka-expand mi diri hangtod sa Lala. So naabot na kami karon og around 7,000 ka konsumante. Goes on pag-supply na mo diri sa Lala, nag-short na ang among source, so nag-drill kami diri sa annex for additional source. Unfortunately, dili man gid nato makita kay namang sa ilalom sa tubig, dili nato makita ang quality sa tubig. Unfortunately, naka-timing kami og area o kusog kay ang tubig pero dili siya maayo og quality. So as of now, to address that issue, nag-bulk supply kami from LGU Kapatagan nga i-supply namo portion sa Kapatagan o mostly sa Maranding to address the issues kay every now and then, whether you like it or not, magadaghan magid ang konsumante, magadaghan ang tao, magadaghan ang tagbalay. So naami mga plano intended para ana nga sa kapaspas sa improvement sa Kapatagan ug sa Lala, makater namo ang kinahanglan sa mga concessionaire. Kay boto na naon ang tubig yun ang pinaka-importante. Mabuhi ang tao og walay kuryente pero dili mabuhi ang tao og walay tubig. As of now, ang first ginamo nga source is spring from Kapatagan. Then second ang annex, which is katong dili may quality. So as of now, to address ato nga issue, nag-bulk supply kami, nag-filter mi, nagpalit kami og tubig sa private individual, pero walay changes sa water rates ang among gipatong sa mga konsumante sa Kapatagan. Inana ang Kapatagan Water District. Kay dili lang man pod ang concessionaire maapektuhan, kami man pod mismo gabayad pod mismo tubig og gabayad og mahal ang mga katawhan, gabayad mismo kami pod nga trabaho sa Water District. Gabayad pod og mahal. So among paningkamutan, make sure ginamo nga although gapalit mi og tubig from other sources, but still ang among rate since 2014 mao gyapon among na maintain. As of now, ang Kapatagan Water District naka-serve na og 7,000 ka konsumante or concessionaire, 5,000 sa Kapatagan ug 2,000 sa Lala nga area, particularly diri sa Maranding. Ang problema namo as of now karon tungod kay naay complain sa isa ka source namo sa annex out of 18 ka out of 18 ka mga tawo nga nag-complain, 11 anak kay wa man gid mo ma-meet ng 7, ang 11 na ni withdraw sa ilahang
ilahang complain. Kay ang ilang complain, nahadlok sila nga mulusno daw kay gitawag bitaw og sinkhole. Well, katong 11 nga mo na explainan, ni-withdraw sila silahang complain kay kana siya nga well is nanay before me mag-drill. Nagi na siya NWA permit, nanay DPWH permit. Actually granted me by law sa base sa PD 188 bisag asa mi mo construct ug asa mi kuan as long as it will not harm sa publiko, granted na siya i-grant na dito sa NWRB. Then ang madili mo gud nang ang actually ang well dili na siya pareha sa mga typical nga well nga kanang bitaw makita nimo sa puso kun dili. That well is 80 meters deep pero og asa tong portion nga na tubig mura to na screen or na ibangag. Ang purpose ana niya example, actually kana siya nga well 80 meters deep. So 80 meters kalalom, so lalom gyud na. Example, sa 80 meters kalalom ug naay tubig sa 40 meters kato nga portion sa tubo mura to ni bangag. Ang purpose ato niya bangag to siya nga na screen. Ang purpose atong screen nga ang tubig ra mosulod, although makasulod gamay ang balas pero ang bato, ang mga yuta nga mga tibugol dili na siya makasulod in order to protect sa surrounding. Granting sa 40 meters matumpag. Napo na siya design ana nga well, actually design gina siya sa gobyerno, dili lang dito sa Pilipinas, sa whole world gina siya kaning tawag na mga deep well. Kan actually tanang water district na ay nani. Na magbutang na siya og space sa kilid. Ang purpose sa space sa kilid aron na yung mga pebbles. So i-insert tong pebbles dito every time makankan tong ilalom. Magsulod na pud ni og pebbles. So every time mo kankan rin napita nga portion, sudla na siya pebbles. So mitabo di gid siya imposible gid na siya mabungkag. So murag prinsipyo ba nga gahimo kag atabay, dili nimo i-close ang atabay, but rather unsa tong aga sa atabay mura putoy suyopon. So dili gid siya ingon nga total, dili gid siya vacuum nga walay space sa kakilid kun dili ug unsay flow sa atabay butangan na siya bomba sa tunga mura putoy siya suyopon. So imposible kaayo din. Only ako gi-explain na ko ang mga konsumante dito nga complainant nga only the registered hydrologist or geologist can determine if kana siya nga area safe ba o dili. I-supply na mo sa annex is belong na siya sa category C, which is non-hazardous. O kana siya nga well na mo o deep well sa annex naanay permit as category C, which is non-hazardous na siya. Ang i-issue na niya certificate of non-conformance. Ang atong well sa annex o ang well sa Kapatagan Water District sa annex, gihatagan na siya og permit sa DENR as category C, which is certificate of non-conformance, which means nga dili siya hazardous. Kay once hazardous, ang ihatag nila na nga permit is ECC or Environmental Compliance Certificate, which is dili gid na safe gid kaayo na ang ato ang well sa annex. Kay aside from dili na siya ordinary nga well, kung dili design gid na, dili lang sa Pilipinas kundi international na siya nga design, making sure na dili magka-sinkhole, bisan pagpila ka tuig, as long as na tubig na diha nga area, safe na po yan sa palibot. Kay isa lang gid ang kinahanglan na nag-comply, which is 25 multi-radius ana base sa DOH. Kinahanglan ang CR sa palibot must be sealed, which is trabaho na po na siya sa LGU nato Kapatagan or sa RHU regarding ana nga mag-check, making sure nga ang mga septic tank sa palibot nga mga balay may comply ana yung compliance sa atong gobyerno. Based yun sa akong experience sa GM since 2017 all the by sa 2019, daghang kami na encounter. I thought ang water district is negosyo. Upon knowing na di ay na GM nako nga dili di ay inana ang function ni water district, which others consider ka negosyo, no, dili na siya. Gi-design mi sa balaod nga magtigom lang og up to 3 months nga pondo just in case na ay emergency, granting na calamity. And during the 3 months, makasweldo mi sa mga tao, makarepair mi sa mga pipes for that 3 months. I-design po siya nga sa balaod nga, kung naami pondo nga mo more than 3 months, kana siya nga kwarta, kinahanglan i-expand na siya sa other barangays aron ma-serve food na mo ang ubang konsumante
nga galisod pa taon og tubig. Inana gyud siya ang design kay once nami pundo din dili na mo na i-serve sa among purpose kuan kana siya sa national government. Inana gid ang design namo, dili mi business oriented, tax free mi, ug ang among regulatory body is the LOA. Although ang LOA og kinahanglan mi og kwarta, mag-loan mi nila. Pero kana nga loan mubo kay nga interest, 4% lang nga interest, and then payable na within 25 years. Inana ang offer sa government sa mo. So muna i-compare niyo sa mga private o kami nga gobyerno, mas cheaper gid ang among price. Dayon, if you notice, since 2014 pa, wala gid mi water rates kay inana ka pinikito. Nga halos kung mahimo, igo break even ra gyud. Break even ra gyud ang kinahanglan. Kay mo gid mandate na mo break even. As of now or currently, ako ang chairman sa mga GMs dari sa Lanao Association of Water Districts from Kapatagan down to Linamon. Ako po karon ang chairman of NORMI, Northern Mindanao Development Council. Ka-cover na siya sa mga water districts from Kapatagan down to Surigao City. So bali, kauban na mo ng Cagayan de Oro, Surigao City, down to Hinatuan. Ako karon ang chairman ana nga organization, which is kana siyang organization matawag na mo og Godfather. Bali every now and then og may mga calamity kana nga grupo magtinabangay mi regional organization na siya. Then at the same time officer pod ko sa Mindanao Association of Water District. The same time officer pod ko sa Philippine Association of Water District representing sa Normin. Kini siya nga organization mo tingon ako ganina nga father-like figure, pero kana bitong tinabangay gid mi. Actually ang problema nako karon diri sa Kapatagan, nahibaw-an man ni gid siya sa Intero Pilipinas. In fact, daghan po mga advices. Inana ang among organization. Ang problema sa gamay nga water district, problema po sa dagkong nga water district kay kini siya nga grupo as if family nga tinabangay mi kung saan na mo magsulbad ang mga problema sa mga water districts, sa mga challenges sa water district. Inana ang among organization sa Philippine Association of Water Districts. Sa pagkakaroon atong problema sa tubig namo nga ang uban diri area sa Lala nga alas 12 na mo balik og tubig, alas 12 na sa gabi or sa kadlawon mo balik ang tubig, na-address na namo kana siya. Munang nagakuha may additional source. Ug every time gyud nga naay mga problema, as long as mutawag sa among hotline 24/7 ang water district katabang or assist. Inana ang among dedication sa among trabaho ni water district kay ang water district man god wala mi funding from the national government. Ang among funding, ang among collection ra amo yung giampingan ang among collection nga ug naay leaking nga tubig, dili namo na i-charge sa mga konsumante, kung dili amo na siyang i-shoulder mo nang 24/7 gatrabaho mi kay every time ga-leak ng tubig gausik-usik pod mi sa kwarta sa water district. So mo nang makita ninyo diri sa Maranding usang orasa sa bisag kadlaw na nami diha og naay gakinahanglan og tabang ga-assist ni sa among konsumante kay priority gid namo ang concessionaire namo sa Kapatagan ug sa Lala. Akong pasalamat sa ato ang mga konsumante sa Kapatagan Water District sa inyong kanunay nga suporta. If any of you or kinsa tong magpakunik og tubig doon mo sa opisina or katong mga barangay nga wala pa nang ma-expand, as long as kaya sa among panudlanan, amo gyud kana siyang i-assist or aksyonan as long as kaya sa among panudlanan. Ug giawhag na to atong mga konsumante nga nataman tay 24/7 nga assistance sa inyo ha. Panawag lang mo anytime, mo ginalang mo assistance, free of charge na siya. Yan Kapatagan Water District 24/7 ka-serve ninyo. Ang amo ang latest problema karon is the interference sa LGU. Nag-start na siya last year. May challenge sa mo karon to the point nga naabot ni file ko kaso sa ombudsman. Dili lang ko mo go into details regarding ana tungod kay kana siya nga kaso karon dana mo sa ombudsman. Ako pong respetuhon ang katong akong i-file og kaso nga naman po sila time mo tubag. I-file ko kaso sa ombudsman nga tungod kay tanggalon ko sa posisyon na ko as a GM despite ang among paningkamot nga ma-serve na mong konsumante, ma-serve na mo almost 24/7 ang itong mga kliyente. Pero tungod kay ipabuhat sa ako nga di na ko makaya sa akong konsensya
muning nahitabo na karon ang challenges na abot nako as a general manager. Pero ang isa ka nakahatag na ko og kusog katong giingon sa Colossians 3 verses 23 nga ingon nga, whatever your work is or what unsa man gani imong trabaho, buhata na para sa Ginoo, dili para sa tao. Mura gina siya nakapugong nako nga I'm on the right track, God is on my side. Nga kini nga challenges nga akong encounter karon, gusto nila nga tantangan ko as GM tungod kay naa sila'y ipaggidiman nga dili na ko buhaton, malampasan ko ni with God's blessing sa mga tao. Ug wala ug ko'y nakita nga rason nga tantangon ko kining wala ko issue sa korupsyon. Nga ang ako lang nga serbisyo sa mga katawhan nga makaserve ko og tubig sa atong mga konsumante sa Kapatagan ug sa Lala. Wala po ko'y tao siguro nga nalakangan, although dili ko perfect as a general manager, but akong gi-make sure nga ibutang ko sa Ginoo diha nga position for a purpose. Nga mutabang og tao, although dili ko perfect, but gi-bless ko ana nga position para mutabang og tao, dili para mangtunog og tao. Okay na yung issue karon nga gi-file nako sa kaso sa ombudsman. Ako lang ipaubaya tanan sa ombudsman kay sila may na legal authority to determine sa akong gi-file nga kaso. O may daghang salamat o mayong adlaw sa atong tanan.